And alam nyo, anong natutunan ko? 3 things lang and alam ko simple lang tong sabihin, pero ang hirap nitong gawin. Number 1, clarity is the key. Dapat malinaw sa'yo kung ano yung gusto mong ma-achieve pag nakapag-abroad ka. Dapat malinaw sa inyo kung ano yung goals mo sa buhay bago ka tumungtong dyan sa abroad. Dapat malinaw sa'yo kung ano yung gusto mong gawin dyan sa sahod mo. Or sahod lang ba talaga yung habol mo? Kasi for me, ang habol ko talaga is malaking sahod para makapag-generate ako ng maraming business income stream. Kayo ba? For sure, marami akong naririnig na ganito eh. Kaya gusto nyong lumaki yung sahod nyo para makapagpundar kayo ng bahay at lupa sa Pilipinas para hindi na nangungupahan yung pamilya nyo. Right? So, isa lang yan sa mga natutunan ko. Pangalawa, start small. This is what I did. Hindi kailangan malaki yung sahod. Ginawa ko to sa kapatid ko. Kasi nung bagong dating dito yung kapatid ko, hindi naman agad-agad malaking sahod. Pero she started small. Na hindi kailangan malaki yung sahod mo para makapag-ipon ka. Kasi siya, hindi naman malaki yung sahod niya para makapag-ipon siya. Pero, I mandated her, I asked her to save 100 dirhams per month, which is 1,500 pesos per month, kada sahod niya. Na makapagtabi siya. Baby steps lang. Kasi, kung makakapagtabi ka ng 10% ng sahod mo, which is sa kanya naman, hindi naman 10% yun, I believe mga nasa 20% yung naiitabi niya every month, which is maliit talaga yung sahod niya nung nagsisimula pa lang siya dito, lalaki siya eventually kasi consistency is the key nga eh. Every month mo nga siyang gagawin. Pangatlo, invest in yourself. Siguraduhin mo na makakagawa ka ng tama sa sarili mo. It's either mag-i-invest ka sa skills mo, mag-i-invest ka sa knowledge mo, at hindi mo hahayaan yung sarili mo na forever kang nakaasa lang sa sahod mo. Forever kang nakaasa lang ng pagiging empleyado. Kailangan you have to invest in yourself. Dapat magkaroon ka ng ganong klaseng desisyon sa buhay para makakawala ka dyan sa comfort trap na yan. Alam kong mahirap,